Mateo Kabanata 4. Pagkatapos nito, dinala si Jesus ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. 2. Matapos siyang mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, nagutom siya. 3. Lumapit sa kanya ang manunukso at sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mong maging tinapay ang mga batong ito." 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." 5. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at pinatayo sa pinakamataas na bahagi ng templo. 6. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat nasusulat, ipag-uutos ng Diyos sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at sasaluhin ka nila upang hindi ka matisod sa bato." 7. Sumagot si Jesus, nasusulat din, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." 8. Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kanilang karangyaan. 9. Sinabi nito, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka at sasamba sa akin." 10. Sinabi ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo, at siya lamang ang paglilingkuran mo." 11. Kaya iniwan siya ng dyablo, at lumapit ang mga anghel upang paglingkuran siya. 12. Nang mabalitaan ni Jesus na naaresto si Juan, bumalik siya sa Galilea. 13. Umalis siya sa Nazaret at nanirahan sa Capernaum, isang bayang nasa tabi ng lawa sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. 14. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propetang Isayas. 15. Lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, sa daan patungo sa dagat, sa kabila ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. 16. Ang bayang nabubuhay sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. At sa mga naninirahan sa lupain ng anino ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. 17. Mula noon ay nagsimulang mangaral si Jesus at nagsabi, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos." 18. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na sina Simon, na tinatawag na Pedro, at Andres. Naghahagis sila ng lambat sa lawa dahil sila ay mga mangingisda. 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao." 20. Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. 21. Pag-alis niya roon, nakita niya ang isa pang magkapatid na sina Santiago na anak ni Zebedeo at Juan na kanyang kapatid. Nasa bangka sila kasama ng kanilang amang si Zebedeo at inaayos ang kanilang mga lambat. Tinawag sila ni Jesus. 22. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagturo siya sa mga sinagoga, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. 24. Kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong Syria. Dinala sa kanya ang lahat ng may sakit, mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng masasamang espiritu, mga may epilepsy, at mga paralitiko, at pinagaling niya silang lahat. 25. Kaya napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at sa kabilang panig ng Jordan ang sumunod sa kanya. Pangwakas na mensahe. Kung natapos mo nang basahin o pakinggan ang mga kasulatang ito, at nauunawaan mo ang kanilang mensahe, idinadalangin ko na ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa iyo, magpanibago sa iyo, at magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa iyo. At habang ibinabahagi mo ang kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pagkomento sa video na ito, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa pamamagitan mo, upang ang iyong buhay ay magbunga at ang Diyos ay maluwalhati.